Countdown na sa trade deadline na wala na sa 24 hours until yung February 9, 3 AM PH time na pwede mag-trade yung mga teams. Until March 2 naman ang buyout ng mga players, kasama din dyan yung mawi-wave. Meron kasi mga players na ayaw maglaro sa team na napuntahan nila sa trade, kaya either way pwede silang mag-request ng buyout or i-buyout sila ng mismong team. Meron din naman na mga teams na ayaw ilagay sa lineup yung player na nakuha nila sa trade at i-wave nila para naman sa salary cap. Ang isa sa mga trade ngayong araw na nangyari, papasok ng deadline si Simon Fontecchio ng Jazz papuntang Pistons kapalit ng 2024 second round pick kasama si Kevin Knox at si Gabriel Procida. Ang iniintay na lang ngayon kung matutuloy yung trade ni Jordan Clarkson or kaya ni Kelly Olynyk papuntang Knicks. Open ang Jazz na i-trade si Clarkson papuntang New York. Ang report ng The Athletics, merong isang West team pa ang interesado kay JC kaya hindi tinutuloy. Hindi naman binanggit kung sinong team yun. Ang Celtics gumalaw na rin na gusto nila makuha si JC mula sa Utah Jazz since meron silang trade exception na may sasalo ng 1/3 ng contract ni JC kung sakali ngayong season. Iba pa yung susunod na mga taon. Hindi rin ganun kaingay ngayon ang deadline, hindi katulad ng mga nakarang taon kasi nga na-trade na yung mga biggest name bago mag-umpisa yung season. Tulad ni Damian Lillard, tapos sumunod si James Harden, si Pascal Siakam naman bago yung deadline na trade na. Si Zach LaVine naman na injured pa, na hindi pa nilalagay kung mati-trade. Ang biggest name naman na nilagay sa trade discussion, si LeBron. May naglabas dati ng report na gusto siyang i-trade ng Lakers nung mga nakarang araw para di umano makakuha ng asset or package after retirement niya. Agad kasing sinagot yun ni Rich Paul na hindi magre-request ng trade si LeBron or hindi siya iti-trade ng Lakers. Pero sa mga sports website, yung pangalan niya nasa discussion na nilagay. Based kay Sam Amick, merong isang high official sa Lakers na ikinonsider si LeBron na i-trade. Kaya nga nagtaka yung iba bakit sumagot si Rich Paul about sa rumors na yon. Usually, hindi sumasagot si Rich Paul about sa mga trade rumors dito kay LeBron dahil alam mong hindi mangyayari. Kaya tuloy, naging palaisipan yung tungkol kay LeBron, lalo na nung Knicks versus Lakers. Sa interview kasi ni LeBron, mapapansin doon, ginamit ni LeBron yung towel ng Knicks na base naman dito kay Brian Windhorst, ang unofficial na tagapagsalita ni LeBron at future biographer. Kaya ginamit ni LeBron yung towel na yon ay message para mapuwersa ang Lakers na mag-trade na makakuha ng player na ilalagay sa lineup. Ginawa di umano ni LeBron yon para ma-pressure ang Lakers front office na makapag-trade at makuha yung mga player na inaasahan nila. Base pa kay Windhorst, bakit kasi gagamitin pa ni LeBron ang ganun towel kung wala naman siyang dahilan? Dati yung headband ni LeBron yung pinag-uusapan nitong si Windhorst. Ang masasabi ko lang naman ngayon, nakakalimutan lang ata ng team na maglaba kaya nakahiram muna si LeBron ng towel. Kung maalala nyo din last season, nung nag-request si Kevin Durant ng trade, naging magulo nun ng free agency. Tapos nag-request din ng trade itong si Kyrie na nag-intay yung mga team. Si LeBron kasi may player option sa off-season na pwede niyang tanggapin or hindi yung contract. At pwede din siyang lumipat. Kapag sinabing open na i-trade si LeBron, pwedeng mag-intay din yung mga teams para makuha siya. Nung tinanong si LeBron kung ano ang inaantay niya o inaasahan niya after ng deadline, ang sinabi naman niya doon, wala naman dapat pag-usapan tungkol doon at focus lang silang dalawa ni Anthony Davis kung sino ilalagay ng management sa lineup. So nasa 5 players ngayon ang target ng Lakers na makuha. So either sa 5 na to ang makuha nila via trade. Yung una si Tyus Jones ng Wizards na maganda yung nilaro niya dati sa Memphis bago napunta ng Washington. 2 players naman mula sa Nets, si Dorian Finney-Smith at si Royce O'Neal. So mga defensive player yun. Kasama din doon si Bruce Brown na consider din na makuha ng Lakers kaso medyo malaki yung kontrata niya. Yung isa pang matagal na nasa rumors, mag-iisang buwan na ata, si DeJounte Murray. Ang report naman kasi doon, kinausap ni Coach Quinn Snyder ang management na wag na siyang i-trade dahil maganda pa ang nilalaro niya ngayon. Sa mga nakarang taon din, nagkaroon ng success ang Lakers sa trade either umpisa ng season or yung bago mag-deadline talaga. Ang Boston Celtics naman nag-trade na at kinuha nila si Xavier Tillman kapalit ng 2 second round pick. Si Tillman merong 6 points at 4 rebounds per game sa loob ng 20 minutes. Yung binigay na 2 draft picks ng Celtics galing yon sa dati nilang mga trades mula Atlanta at sa Dallas. Additional frontcourt player pa rin para dito sa Boston. Ang Clippers naman mukhang house cleaning yung mangyayari sa trade dahil si Bones Hyland nasa trade rumors ngayon at willing pakawala ng Clippers. Kasama din doon si PJ Tucker. Expected kasi kapag hindi na trade si Tucker ay posible siyang ma-waive or ma-buyout.
May combined din kasing $13 million yung dalawa. Kapag nawala yung kontrata na yon, pwedeng maalis ang restriction sa Clippers para naman sa buyout season. Si PJ Washington naman ng Hornets ang dinidikit sa Clippers bago yung deadline. May worth $16 million ang kontrata ni Washington at pababa pa yon sa mga susunod na taon, 15 at 14 million. 6'7" forward na merong 7'3" wingspan na bagay sa small ball lineup na ginagamit ngayon ng Clippers. Almost 14 points, 5 rebounds, 2 assists, almost 1 steal at almost 1 block per game na merong 33% sa 3-point area. Isa pa doon, pwedeng maging kapalitan ni Kawhi sa rotation dahil nga may maiiwan pa rin perimeter defender ang Clippers kapag lumabas si Kawhi. Maraming teams din na naghahabol kay Washington at hindi rin ganong kastik ang Clippers na magbigay ng asset dito nga sa Hornets. Andun din kasi sa usapan ng trade ang Dallas at Knicks.